Panoorin po natin at bigyan po natin ng reaksyon itong bagong content ng supporter ni Kibuloy. Marami po siyang sinabi dito na gusto kong bigyan ng aking opinion nang magkaroon po tayo ng ibang insight patungkol sa mga sinabi niya. Sa tingin ko, ginagawa nila ito para pabanguhin ang pangalan ni Kibuloy sa publiko. That's just my opinion, pero panoorin po natin na kayo po ay makabuo ng inyong opinion. Eto na. Praise the Father! Hello, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Praise the Father, let us talk. Ayan, so Sister Angel, pag-uusapan natin yung mga vloggers na nagbumisita dito sa Kingdom ng isang araw, ng isang mga days, past few days. At ngayon, nakikita natin yung mga post nila sa social media ng kanilang opinion at pasasalamat kay Pastor. Kasi former mga bashers yung mga yun. Ang dami nila mga pinagsasabi. Binabanatan nila si Pastor, di ba? Lalo na si Banatbay, si Coach Oli, si Boss Dada. Pero ngayon, alam mo, sabi ni Boss Dada na nagsorry siya sa mga Kingdom citizen, nagsorry siya sa mga sinabi niya noon kasi siya mismo daw nahiya sa mga sinabi niya. Kasi nakita niya kung gaano kabuti si Pastor, gaano ka-organize ang Kingdom. Tapos, nakita niya na gaano yung teachings ni Pastor sa mga full-time workers, na disiplinado, dignified yung mga workers. So, siya mismo naka-witness nun ng how many days na pag-stay nila dito. Praise the Father. So, yan mga kapatid. Yan nga sinasabi namin na bago ninyo husgahan ng isang tao, make sure muna ninyo na kilalang kilala niyo po yung tao niyo. Kasi yung iba, narinig lang nila sa mga false witnesses ni Hontivirus. At saka sa mga lalo sa iba, sa mga churches lang nila naririnig kung sino si Pastor, ganyan. Puro paninira lang. Pero hindi nyo pa naman nakakasama. Pero maniwala po kayo sa amin, sa mga nananatili dito for how many years. At tignan mo, itong mga hindi full-time workers at hindi members ng Kingdom, sila, yung mga vloggers, na pumunta dito, nakapagsabi, nakapag-conclude na si Pastor ay hindi ordinaryong tao. Nakita nila yung spirituality ni Pastor, na yung pangangaral ni Pastor sa buong membership, na ini-implement talaga, hindi lang yung pinapakinggan, kundi isinasabuhay po ng bawat full-time workers. So, bago mag-judge, kilalanin niyo muna yung tao. Diba? Ano naman masasabi sa ganyan? Huwag judgmental. Lalo na pag naririnig-rinig nyo lang, puro mga kasiraan, sa isang tao. Hindi po yan tama. Amen. So, praise the Father. At sa mga nangyayaring unos sa Kingdom Nation, sign lang po ito ng malaking blessings na paparating sa buong Kingdom Nation. Kaya we never worry about anything because the Father Almighty is always there. His promises are true. And we lean on those promises. We trust in Him. So, praise the Father. A strong Kingdom Nation. Much stronger Kingdom Nation ang makikita. Victory is ours. Amen. Praise the Father. So, maraming salamat. Yun lang naman. Pagpalain po ang lahat ng mga vloggers na na-enlighten and dumidepensa sa ating mahal na pastor. Praise the Father. Bye-bye. Father bless us all. So yun po narinig natin. Una sa lahat bilang reaksyon, medyo na-iipokritahan ako dito kay ate. Dahil unang-una, paulit-ulit siya dun sa Praise the Father, Tapos maririnig mo, nilalait niya si Senator Risa Hontiveros. Tinawag niyang Hontivirus, So, kung ikaw ginagalang mo yung tinatawag mong Praise the Father, dapat alam mo yung turo niya na kung ano yung ginagawa mo sa kapwa mo, ay ginagawa mo din sa kanya, di ba? So, kung nilalait mo yung kapwa mo, in this case, si Senator Risa Hontiveros, tinawag niyang Hontivirus, di parang nilait mo na rin yung sinasabi mong Praise the Father. At saka, paulit-ulit yung Praise the Father, no offense, sana wala akong no-offend. Gusto ko lang i-share sa inyo yung opinion ko. Nawawala yung essence, ng isang salita or ng isang praise, parirala, kapag paulit-ulit mong sinasabi. Nawawala yung sincerity. Parang kung paulit-ulit ka nagte-thank you, paulit-ulit ka nagsasorry, nawawala na yung value nito na nagtutunog hindi ka na sincere. Parang hindi ka na sincere, Paulit-ulit, So, yun po yung gusto kong sabihin dun sa paulit-ulit niyang Praise the Father. At saka, para sa akin, hypocrite yun. Kasi, maggagaganon ka, tapos, lalaitin mo yung isang tao by calling her a Hontivirus, Anong tawag sa'yo? Hypocrite, Then, before, sa mga old videos nga, maririnig mo yung mga salitang hinayupa kapag binabatikos niya si BBM at saka yung First Lady. Marami siyang sinasabi na para sa akin ay considered ad hominem at hindi kaaya-ayang pakinggan. Pero at the same time, dun sa mga videos niya na yun, sa pagkakatanda ko, nagsishare siya ng mga Bible verses,
na she was acting as if she's so religious. Ito yung talagang turn off at saka red flag sa akin para sa mga taong relihiyoso, taong simbahan na inconsistent, no? Paano maniniwala sa inyo yung mga taong nakikinig sa inyo kung nakikita sa inyo ay hindi kayo magandang ehemplo na bait-baitan, kung ano-anong sinasabing Bible verses, ginagamit ang pangalan ng Father, and then at the same time, makikita sa inyo na meron kayong ugali na hindi kaaya-aya. May mga sinasabi kayo na hindi maganda sa pandinig. So, inconsistent. At yan ang isang magandang halimbawa para i-rebat yung sinasabi nila na huwag i-judge yung pastor nila si Kibuloy. Kasi mabuting tao, yung mga vloggers daw na dating bumabatikos, ngayon ay nagsosorry at nakita daw yung kabutihan ni Kibuloy. No? So, yung pinapaliwanag ko kanina na sinasabi kong ito sila ate, gumagamit ng Bible verses, praise the Father, pero at the same time, gumagamit din ng mga salita para insultuhin, laitin ng ibang tao. Yun ang magandang halimbawa na kayo, kahit gaano kayo karelihiyoso, kahit pag gaano yung idikdik sa tao na mabait, mabuting tao si Kibuloy, gaya nyo, maaari pa rin siyang magkamali at maaari pa rin siyang makaagrabyado ng ibang tao. Sa case nga ng mga nagrereklamo na abuso daw sila, no? At may mga unlawful na nagawa si Kibuloy. So, yun ang magandang paliwanag na kayo nga ang dami yung sinasabing Bible verses, no? Praise the Father, praise the Father. Pero nanlalait kayo ng tao, gumagamit kayo ng mga salitang hinayupak at hindi maganda sa pandinig. So, same goes to Kibuloy. Maaring mabuting tao siya, hindi naman natin kino-question yun. Maaring mabait, mabuting tao, pero hindi ibig sabihin nun ay exempted na siya para magkamali o gumawa ng labag sa batas. At hindi rin mai-invalidate at hindi rin siya maa-absuelto kahit ilang milyon pa ang magsabi na mabuti siyang tao or mabait siyang tao. Kahit ilang daan pa ang magsabing, dati binabatikos namin yan. Kaming mga vloggers, dati galit kami dyan. Pero nung nakita namin siya, nakausap namin siya. Nung pumunta kami sa kingdom nila, iba pala siya, mabuti pala siyang tao. Kahit ilang daan pang tao ang pumunta sa korte para sabihin yon, hindi maa-absuelto si Kibuloy. No? Ang makakapag-absuelto lang sa kanya is yung katotohanan. Kung nasa kanya ang katotohanan, di ba? Tama naman na at this point of time, Kibuloy is considered innocent until proven guilty. Kaya wag po talaga tayo maging judgmental, no? Tama yun. Kaso, masisisi mo ba yung mga tao, no? Lagi nyo sinasabi, kayo ay overconfident. Sabi pa nga niya, sa dinadanas na unos, no? This is my interpretation sa pagkakaintindi ko. Sa dinadanas na unos daw ng kingdom nila, ay may malaking blessing na paparating. Nasa kanila daw yung victory. I think sabi ng isang babae, yung Sister Angel yata ang pangalan niya, the victory is ours. Yun naman pala Confident naman pala kayo na kayo ang mananalo Bakit hindi nyo madaliin yung pagkapanalo nyo? Pumunta agad kayo sa Senado, ipahiya nyo yung mga witness ni Senator Rizon Tiveros, ipahiya nyo si Senator Rizon Tiveros. Considering na sinabi ni Kibuloy na tinalo na niya si Lucifer, bakit hindi niya harapin si Senator Rizon Tiveros? So, naglolokohan ba kayo? Niloloko nyo ba yung sarili nyo? Diba? Niloloko nyo ba yung mga Pilipino? Nasa inyo naman pala yung victory. Victory is yours. Sabi nyo, if you go ahead, kunin nyo na agad yung victory, ipahiya nyo yung lahat ng taong bumabatikos kay Kibuloy at yung mga witness na nagsampa sa kanya ng mga kaso. Harapin niya, 'di ba? Kung nasa kanya ang katotohanan. Ganun lang kasimple yun. Kaso lahat ng delaying tactics, lahat ng dahilan, lahat ng kung ano-anong reason, ginawa na, sinabi na para hindi makapunta sa Senado. Yun na nga lang mga kaso na isinampa sa Amerika 'Di ba? Wanted na siya ng FBI. Hinaharap ba niya? Nasa Amerika ba siya? Naandito siya sa Pilipinas. Ngayon, yung mga korte naman at mga mambabatas naman ng Pilipinas ang humahabol sa kanya kung ano-ano namang dahilan ng ginagawa niya. At kung ano-anong sinasabi niyo sa social media as if lahat ng tao na nakikinig sa inyo ay mapapaniwala niyo. Unfortunately for you, hindi lahat ng tao ay ob-ob. May matatalinong tao. Nando na tayo. Kung mabait sa inyo si Kibuloy, mabait na tao si Kibuloy, hindi natin kino-question yan. Lahat ng tao may kabaitang taglay. Pero lahat din ng tao ay pwedeng magkamali at magkasala. Hindi perpekta si Kibuloy. Sabi niya, hindi daw ordinaryong tao si Kibuloy. Tama ba yung pagkakadinig ko? No? Sabi ko, paano hindi naging ordinaryo? Maaring mayaman siya, bilyonaryo, pero tao pa rin siya. Pare-pareho tayong tao. Iba-iba lang siguro yung status natin sa buhay. Pero tao pa rin siya. Hindi siya extraordinary. So, napakalaking hypocrite ng mga taong gagamit ng salita ng Diyos at gagamit yung sasabihin, praise the Father, tapos manlalait ng ibang tao, gagamit ng mga salitang hinayupak, no? Nasaan ang consistency doon? Nasaan yung sinasabi nyo natutunan nyo? Paano kayo, kung may napapaniwala kayo, good luck na lang sa mga napaniwala nyo, no? Again, hindi ito usapin kung sino mabait at mabuti.
Dahil kung ididikdik nyo sa utak ng mga Pilipino, ng mga tao na mabuting tao, yung taong sinusuportahan nyo, si Kibuloy, at para tanggalin namin sa isipan namin na maaaring siya'y gumawa ng mali sa ibang tao, no? Or kumbaga parang inaabsuelto na natin siya dahil ay mabuting tao yan eh, no? Gaya ng sinasabi ni Robin Padilla. Mabait yan eh, kaibigan namin yan eh, kaibigan ng pamilya namin yan eh, mabait yan sa akin eh. Kagaya ng sinasabi ni Cynthia Villar, no? Tapos kakalimutan na lang natin lahat ng maaaring posibleng ginawa niyang mali or illegal, no? Eh di lahat ng taong nagkakasala, ipepresenta na lang nila yung kanilang good side sa korte na, mabuti naman akong tao, tumulong ako sa ganito, ganyan. Mabuti akong kaibigan sa mga taong ito. Kalimutan na natin yung ginawa kong masama or mali. Ganun ba yon? E di tanggalin na natin ng korte, no? Kasi maling-mali talaga yung ganyang katwiran. Kasi kahit nga polis na nagpapatupad ng batas ay nagkakasala sa batas, what more pa tayong mga taong hindi naman tayo authority, hindi naman tayo tagapagpatupad ng batas, no? Mababait tayo, yes. Pero may tendency pa rin tayong gumawa ng mali at masama. Ngayon, at this point, hindi pa naman napapatunayang mali at masama talaga si Kibuloy. Kaya dapat harapin niya. Patunayan nyo. No? Kasi may mga ebidensya may mga testimonies, may probable cause na maaaring ginawa ni Kibuloy ang mga bagay-bagay na inaakusa sa kanya. Ngayon, ang dapat niyang gawin is ipahiya niyo yung mga taong yun, patunayan niyo sa korte, magpresenta kayo ng ebidensya. Ganun ang tamang gawin. Due process, no? Ito nga yung pinagtataka ko binibigyan ng due process si Kibuloy. Pero para sa mga DDS, hindi daw binibigyan ng due process. Sumasama ang loob nila. Binibigyan siya ng due process, nasa korte na ang mga kaso. At hindi naman niya pwedeng tanggihan ng Kongreso at Senado dahil part ng proseso yun. No? Kung tatatanggihan niya ang Senado at Kongreso at papayagan ng Senado at Kongreso yun, babastusin na ng mga Pilipino ang Kongreso at Senado na kahit sinong ipatawag nila, deadmine sila, babaliwalain sila. Mawawala ang kanilang kapangyarihan. At first time mangyayari yun, no? Sa history ng Pilipinas, sa akin pong pagkakaalam. Napaka-double standard talaga ng mga DDS na to. Double standard and hypocrite, no? Binibigyan naman ng due process si Kibuloy, pero sila para sa kanila hindi binibigyan ng due process. The audacity na manawagan ng due process, samantalang noong panahon ng tukhang na maraming tinutumba because of EGK, nagpapalakpakan sila. Kahit alam nila na walang due process yung mga taong itinumba or namatay, no? Nahutulan ba sila ng korte na guilty? Hindi naman Pero wala na sila. Tegi na sila. Para sa mga DDS na ito, guilty na yung mga yon. Kasi, yung iba, ang dami namang cases, mga polis mismo umamin, nagtatanim sila ng ebidensya. Meron pang nag-resign kasi nga, hindi na niya masikmura yung nangyayari. Kahit si Anthony Taberna, sinabi niya na may nag-share sa kanyang polis, diba? Yung isang video na ibinahagi ko sa inyo. So, the audacity, the hypocrisy, and pagiging double standard ng mga DDS para manawagan ng due process para kay Kibuloy. Pero dati, araw-araw tayo nakakabalita na tegi dahil sa tokhang, EGK, palakpakan yung mga yan, tuwan-tuwa yung mga yan. Kahit hindi pa napapatunayang guilty yung itinumba. Di po ba? Ito pa, ang isa pang nakakapikon, si Senator Miguel Zubiri, na ang tagal na ng hearing na yan patungkol kay Kibuloy. Ilang beses nang pinatawag si Kibuloy, tila reluctant to si Senator Zubiri na pagbigyan yung matagal ng kahilingan ni Senator Risa Hontiveros na ipatawag na, pasubpina, ipaaresto si Kibuloy para madala na sa Senado. Pero ito si Zubiri, nahalata ko na, ewan ko kung ako lang nakakalata, ang daming event na para sa akin evident na siya yung nagiging cause para madelay na madelay. Maantala ng maantala ang mga pangyayari. No? Yung pagpirma niya sa subpina, parang natagalan din yun no? May reason daw. Ngayon, aaralin pa daw niya yung reason ng kampo ni Kibuloy kung bakit hindi siya dapat arestuhin, or i-detain. Pag-aaralan pa. Samantalang ilang beses nang pinatawag yan ni Senator Risa Hontiveros, ilang beses nang nag-request si Senator Risa Hontiveros kay Zubiri. I think si Zubiri yung nag-recommend or si Robin na show cause order na lang no? Ayun na nga, nagpa-show cause order hanggang sa lumampas na yung deadline. Kaya umabot na sa request ng Senator Risa na ipa-aresto na. Pero si Zubiri, pag-aaralan para muna yung reason ng camp ni Kibuloy. Ang tagal na niyan. Last year pa yung hearing dyan kung hindi ako nagkakamali. Basahin itong post na ito ni Atty. Jesus Palsis, no? Ayan. I think magkakaroon ng Semana Santa, tapos magkakaroon yata ng break ang Senate, no? So, baka abutin pa yun ng June, or baka abutin pa yun ng July, or baka hindi na natin makita na nag-testify or ma-inquest si Kibuloy sa Senate, no? Kaso, meron pang Congress, no? Kung maaring di matuloy sa Senate, pero sa Congress, I don't think na makakalusot siya doon. Kasi united ang Congress,
no? Pero gusto sana nating makita si Kibuloy sa Senate kasi para sa akin mas mabigat yung mga accusations sa kanya dun eh, no? At doon siya talaga yung inaakusahan. Unlike sa Congress, SMNI, yung network nila yung inaakusahan. So sobrang red flag na talaga si Zubiri at sobrang nakaka-turn off talaga siya. So going back dito kala ate, uulit-ulitin natin no, kung mabuting tao at mabait si Kibuloy para sa inyo, hindi namin kino-question yon, no? Pwede namin tanggapin yon kahit hindi namin naranasan ang kabaitan niya. Pwede kaming mag-agree sa inyo doon. Pero hindi yan exemption at hindi yan dahilan or hindi yan guarantee para sa isang tao na gaya ni Kibuloy, na tao din, no? Huwag niyo sabihin sa amin na hindi siya ordinaryong tao, tao din siya. Hindi yan guarantee or exemption para sa isang tao na gaya ni Kibuloy para siya ay magkamali at magkasala, no? Kahit pa sabihin siyang pastor siya, we know na ginagalang niyo siya, nararespeto niyo siya, mataas ang tingin niyo sa kanya, nararespeto namin yon. Pero ibang usapin yung may mga nag-aakusa sa kanya at dapat malaman natin ang totoo. Dapat malaman natin kung inosente or hindi si Kibuloy. Kaya dapat niyang harapin ang mga akusasyon sa kanya. Hindi natin malalaman ang totoo kung hindi siya haharap, no? Kung puro delaying tactics, no? Kasi nga, lagi natin sinasabi, kung nasa inyong katotohanan, bukang bibig nyo, victory is yours, no? Confident kayo, na may mas malaking blessing na dadating sa inyo dahil sa unos or kinakaharap nyong difficulties ngayon, ano? Yun yung pagkakaintindi ko sa sinabi nila eh. So, kung para sa inyo may malaking blessing na nakapalit at nasa inyo ang victory, then prove it, no? Wala nang maraming sinasabi, no? Kasi nahahalata na namin kayo eh. Nahahalata namin kayo na may iniiwasan kayo or umiiwas kayo. Hindi natin malalaman ang totoo kung may umiiwas, no? Patunayan niyo sa amin, ipahiya niyo yung mga taong bumabatikos, nag-aakusa kay Kibuloy. Ipahiya niyo, ipakita niyo ang totoo, patunayan niyo sa korte ang totoo para malaman natin pare-pareho ang totoo. Maaring bumenta sa iba yung mga sinasabi niyo sa social media, pero hindi niyo pwedeng dalhin niya sa korte eh. Hindi niyo pwedeng sabihin sa judge, sa mga abogado na mabuting tao si ganito, si ganyan, si Kibuloy, no? Hindi nun ma-invalidate, hindi nun ma-demerit ang mga testimonies at ebidensya, no? Kailangan niyo mag-present ng mga testimonies na kumukontra or mag-present ng mga testigo na kumukontra dun sa mga testigo na nag-aakusa kay Kibuloy at kailangan niyo mag-present ng mga solid evidence para i-debunk, no? Pasinungalingan, yung mga akusasyon laban sa kanya sa ganung paraan lamang. But then again, at the end of the day, freedom niya naman yan na magsalita sa social media, sa publiko, para ipahayag kung anong uri ng tao si Kibuloy para sa inyo, no? Yes, freedom niyan. At nire-respeto natin yan. Yun nga lang, nagbibigay kami ng reaction at opinion para sagutin, no? At mag-react sa inyong mga sinasabi. At the end of the day, tandaan nyo lagi, kahit gaano kayo kataas sa isang simbahan, kahit gaano kayo nare-respeto ng mga tao, at kahit gaano kayo kayaman, pare-pareho tayong tao. Pare-pareho tayong pwedeng magkamali, pare-pareho tayong pwedeng magkasala, no? Kung naniniwala nga kayo sa Diyos, pantay-pantay ang tingin sa atin ng Diyos. Wala siyang ina-appoint no? Na special ang tingin niya sa isang tao. Walang ganoon. Pantay-pantay ang tingin niya sa atin. At dahil pantay-pantay ang tingin niya sa atin, hindi niyo pwedeng gamitin ang salita niya at ang pangalan niya para magmukha kayong mabait habang nilalait niyo yung ibang tao. Habang nagsasalita kayo ng hantivirus at hinayupak sa ibang tao. No? Wag ganoon. Ang pangit tignan. Nagmumukha kayong hypocrite talaga. Yun lamang mga kababayan, maraming salamat sa panonood. Sana malike nyo ang video at makapag-komento kayo. Ano pong masasabi nyo sa ibinahagi ko sa inyo at sa mga sinabi niya. At magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.